Samantala, ano kaya ang update sa low pressure area na namataan ng pag-asa sa bahagi ng General Santos City sa Mindanao? Ibibigay sa atin ni April Nerio ang kasagutan live mula sa Pag-asa DOST. April, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon din, Kirby. Sa ating balita, maraming weather systems ang umuimpluwensya sa panahon natin ngayong Biyernes. Merong isang low pressure area na namataan nga sa silangan ng ating bansa. Ang low pressure area na ito ay nakapaloob sa umiiral na intertropical conversion zone sa Mindanao. At meron ring monsoon trough sa may northern at central Luzon. Para may paliwanag na maayos kung ano nga ba ang mga weather systems na ito, kasama natin si Pag-asa weather forecaster Aurelio. Magandang hapon, Alzar. Ano na nga update natin, no? Ayon sa weekly weather outlook na inilabas nyo noong Lunes, merong mabubuong sama ng panahon at sakto nga sa inyong forecast, meron ng low pressure area. So ano nang update natin dito? Tama, at meron tayong binabantayang low pressure area dito sa bandang malapit sa Mindanao. At ang kanina alas 8 ng umaga, ito ay nasa layong 450 kilometers. Ito ay nasa east ng General Santos City. At ito yung low pressure area nito ay may posibilidad na maging bagyo dahil ito ay nasa dagat. At sa mga oras nito, itong LPA nito ay nakapaloob sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Kaya itong isang weather system, ITCZ, ang naapektuhan ng malaking bahagi ng Mindanao. At samantala, isa pang weather system, ito yung monsoon trough na dito banda sa Northern Central Luzon ang naapektuhan po niya. Kaya makakasa pa rin tayo mga pag-ulan, lalo na po dito sa Eastern Visayas at buong Mindanao dahil may nakikita kaming malalakas ang ulan. Kaya po bawala po sa ating mga kababayan maging alerto at mag-ingat sa mga posibleng flash flood at landslide. Ayan, Alzar, nabanggit mo yung monsoon trough, no? So to clarify, ano nga ba ang definition monsoon trough? Dahil kagabi, nabanggit ni Pag-asa weather forecaster Henry Kitlong, pag ganitong buwan ng Hulyo, mataas ang latitude ng axis ng Intertropical Conversion Zone at kapag umaabot nga yan sa bandang Northern Luzon, ay tinatawag itong monsoon trough. So paano ba natin ma-explain sa ating mga kababayan, no? Kasi ngayon may ITCZ sa Mindanao, tapos may monsoon trough naman sa Hilaga at gitnang Luzon. Tama, at meron tayong monsoon trough dito sa bandang Northern Central Luzon at yung ITCZ sa bandang Mindanao. Dahil sa mga ganitong buwan, July, August, September, itong axis o position na o lokasyon ng ITCZ ay mostly ang naapektuhan niya ang Luzon and Visayas. Bakit? Dahil sa epekto ng hanging habagat kung sa tinutulak itong ITCZ at nandito banda ang posisyon ng ITCZ. Kaya tinawag ng monsoon trough itong bahagi ng ITCZ dahil sa bahagi mismo ng ITCZ dito banda ay merong hanging habagat. At yun nga po, itong bahagi nito hindi natin matawag na ITCZ. Matatawag na siyang hanging habagat o monsoon trough dahil nga sa may kinalaman po sa lakas ng hangin at ganun din yung makikita yung direction ng hangin. Tulad nga po southwest monsoon na dito ay prevailing yung southwest monsoon, kaya di natin matatawag na ITCZ, matatawag natin siyang southwest monsoon o kaya monsoon trough. Okay, ayan, malinaw na naipaliwanag kung ano nga ba ang ibig sabihin ng monsoon trough at kung anong pinagkaiba nito sa Intertropical Conversion Zone. Ngayon, Alzar, ano ba nga asahan natin lagay ng panahon sa mga susunod na oras? Nauna itong sa bandang Mindanao at ganoon din sa Eastern Visayas. Sa mga oras nito, ito sa Mindanao, nakakaranas po ng mga pag-ulan, malalakas na ulan, at namomonitor na namin sa ating radar sa hinatuan. At ganoon din sa Eastern Visayas, makakasa pa rin tayo ng moderate to heavy rains at thunderstorm. Kaya ulitin ko po, ang Eastern Visayas at ang buong Mindanao, paalala po sa ating mga kababayan, mag-ingat po at maging alerto dahil maaari po magkaroon ng flash flood at landslide dahil itong mga ITCZ, itong low pressure area ay dahil po dyan, magkakaroon po tayo ng moderate to heavy rains. At dito naman sa Metro Manila ay inaasahan pa rin natin itong mga isolated na pag-ulan or thunderstorm ngayong hapon at gabi. At Alzar, dahil Biyernes na naman, ano nga ba nga asahan natin lagay ng panahon this weekend? Tama, bukas, Sabado at yun din. Nandito pa rin itong low pressure area at yung Intertropical Convergence Zone o ITCZ. So inaasahan po natin na magiging maulap at may mga pag-ulan dito sa Southern Luzon. Ganon din ang buong Visayas at ang buong Mindanao. Kaya asahan pa rin natin na hindi magandang panahon sa weekends, lalo po sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Okay, maraming salamat, Alzar. Paalala na lang sa ating mga kababayan.
Paalala pa ulit sa ating mga kababayan, kahit po na hindi bagyo itong low pressure area, nagdadala ito ng mga pag-ulan. Ganun din itong ITCZ. Kaya po sa mga prone sa landslide at flash floods sa Eastern Visayas at buong Mindanao, ay maganda po tayo at alamin na po ang ligtas na lugar kung sakali huwag sana mangyari magkaroon ng pagbaha at landslide. Okay, maraming salamat. Ayan po si Pag-asa Weather Forecaster Alzar Aurelio na nagbigay sa atin ng update tungkol sa lagay ng panahon. Sa iba pang balita, kanina umaga idinaos ang DOST Smarter Living Campaign sa SMX Convention Hall. Bilang host sa pang-umagang aktibidades, kasama po si George Bandola, kabilang dito ang bago at kakaibang dance workout na nauuso ngayon ang Yeba Dance. Tapos meron din tips for a healthy lifestyle at pati maging ang symbolic synchronization sa Philippine Standard Time. At sa umaga pa lang yan, ilan lang ito sa week-long activities para sa National Science and Technology Week ngayong taon. Para sa mga interesadong pumunta sa Expo Science 2013, bukas ang huling araw na naturang event. Ngayon, alamin naman natin kung gaano nga ba kainit o kalamig ang ating panahon ngayong Biyernes. Simulan po natin sa Luzon. Mataas na sa Legazpi at Metro Manila na parehong may 24 to 33 degrees Celsius, habang mababa naman sa Baguio City na may 15 to 22 degrees Celsius. Punta naman po tayo ng Visayas, mataas na ang 25 to 32 degrees Celsius sa may Iloilo at Bacolod, at mababa naman sa Tacloban at Metro Cebu na parehong 4 to 32 degrees Celsius. At sa Mindanao, mataas na sa Zamboanga City na may 24 to 31 degrees Celsius, at mababa naman sa Cagayan de Oro na may 22 to 31 degrees Celsius. Abangan ang mga susunod na weather updates. Kasama po ako as si Weather Lover Amor La Rosa, hatid sa inyo ng Panahon TV Express. At yan ang pinakahuling balita mula dito sa Pag-asa DOST. Ako po niyong Weather Girl April Enerio para sa Telebisyon ng Bayan.